Nasa kwarto na ako ngayon at kasalukuyang pinapatuyo ang buhok ko. Hindi pa rin pumapasok si Mr. Mondejo kaya hindi ko na mapigilang mapaisip kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Kung na-offend ko ba siya sa mga sinabi ko. Napabugan na lang ako ng hangin bago ko binalot ng towel ang buhok ko. At malalabas na sana ako para hanapin siya na biglang bumukas ang pinto kasabay ng pagpasok niya. Kamuntik pang nagbangga ang mga katawan namin. Sir, bulalas ko sabay tingin sa kanya. Are you going somewhere? Tanong niya sa akin. Mabilis akong tumango. Hahanapin ko po sana kayo. Sagot ko. And for what reason? Malamig niyang tugon. Kasi kanina pa kayo hindi pumapasok sa kwarto. Hindi niyo rin ako kinakausap kanina habang kasama natin ang lolo niyo. Sagot ko sa kanya at hindi napigilang paglaruan ang sariling mga daliri. May nasabi po ba ako ikinagalit niyo? Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Don't give a damn about me, Kendra. Just continue your act. Mabilis akong umiling sa sinabi niya. Alam kong tama naman nga ang sinabi niya pero may parte sa akin ang hindi sumasang-ayon. Hindi ko po kayang umakto na parang walang nangyari, sir. Sagot ko sa kanya. Kung may nasabi man po ako ikinagalit niyo, dala lang po iyon ang nangyari sa atin. Dala lang po iyon ang pagkawala ng pagkabirahin ko. Ikinuyom ko ang kamay ko dahil nanunumbalik na naman ang bigat ng pakiramdam ko. Look. Huminga siya ng malalim bago nasa po ang kanyang noo. Okay, I will not apologize for what happened, but I just want you to know that I have never intended to take advantage of the deal. To take advantage of you. Begging you has never crossed my mind. Paliwanag niya bago siya nag-iwas ng tingin. I know you'll hate me for telling you this, but it was really a mistake. And I can take responsibility either. I won't. Because taking responsibility means genuinely making you my girl. And it's something I will never do. Matigas niyang dagdag. Marahan akong tumango matapos kong marinig ang mga sinabi niya. Pilit akong umiti kahit na sobrang diinan ang pagkakakuyom ng mga kamay ko. Don't worry, sir. Wala din naman akong planong makasama ka ng totohanan. And I think you know the reason why. Matigas ko ring sagot sa kanya bago ako lumayo. Okay, it's good to know that things are clear between us. Ay niya bago umupo sa kama. By the way, I want you to go with Logan tomorrow and buy some stuff you'll bring to the beach. Po? Tugon ko. Lalo book us a 3-day vacation. Walang ganang sagot niya. He told me that it's to make you feel better. Iniisip niya na bumigat ang loob mo sa pagka-cancel ng honeymoon natin. I see. Okay, sir. Tugon ko na lang bago bumalik sa dresser para ituloy ang pagpapatuyo sa buhok ko. At habang ginagawa ko iyon ay pansin kong pagtingin sa akin ni Mr. Mondejo. Nang sundan ko ang titig niya ay napansin kong sa may bandang dibdib ko siya nakatingin. At doon ko lang napagtanto na sumisili pala ang suot kong bra dahil bahagyang nakatiwangwang ang suot kong roba. Nang mapansin niyang nakatingin na rin ako sa kanya ay agad siyang nag-iwas ng tingin bago tumayo at hinablot ang tuwalya sa may cabinet. Sabay diretso sa banyo. Nang matapos ako sa ginagawa ko ay nagbihis na ako at pumunta sa kama para matulog. Tumalikod din ako para hindi ko makita ang katawan ni Mr. Mondejo kapag lumabas siya ng banyo. Hanggat maaari ay iiwasan kong makakita ng mga bagay-bagay na magpapaalala ng mga naganap sa amin sa eroplano. Ilang sandali lang inarinig ko ang pagbukas-sara ng banyo, kasunod ng pagkalat ng halimuyak ng body wash ni Mr. Mondejo. Napakabango ng sabon o shampoo na gamit niya. Lalaki-lalaki ang dating. Sa tuwing naamoy ko ang bango nito ay agad na pumapasok sa isipan ko ang imahe ng pine trees at mint. Kendra, marin akong pumikit nang tawagin niya ang pangalan ko. I know, you're awake. Dagdag niya pero hindi pa rin ako nagbulat ng mga mata. Fine, just listen to me. I have something to ask. Narinig ko ang pagbuga niya ng hangin at kahit hindi ko siya tinitingnan ay alam kong nakatingin siya sa akin. Am I being too harsh on you? Hindi ko inaasahan ang tanong niya. Ayoko pa sanang imulat ang mga mata ko pero hindi ko na napigilan. Ibinuka ko ang mga mata ko pero nantili sa kama ang tingin ko. Bakit yun naman po nasabi yan, sir? Mahina akong tanong. I don't know. It's just crossed my mind. So tell me. Am I being too harsh? Sagot niya. Hindi naman po sa ganoon. But maybe you can try to consider what I feel even just for a few times. Sagot ko bago siya sinilip. Nang makita ko may damit na siya ay doon ako tuluyang tumingin. Alam kong napakalaki ng oportunidad na ibinibigay at ibibigay niyo pa sa akin. Pero sana'y maisip niyo rin po na ganoon din ang nakukuha niyong oportunidad sa akin. Prangkang sambit ko pero sa mahinang paraan.
I'm sorry. Anya bago siya lumapit sa akin at tumiga na rin sa kama. I'll keep your words in mind. Good night. Walang emosyon dagdag niya kaya hindi ko alam kung sincere ba siya sa mga sinabi niya. Tumango na lang ako sa kanya bago tumalikod. Thank you, sir. Good night. Tugon ko't ipinikit na ang aking mga mata. Kailangan ko makapagpahinga na maayos dahil bukas ay panibagong araw ng pagpapanggap na naman ang kakaharapin ko. Sana sa pagtulog ko'y maiwan na sa panaginip ko ang lahat ng mga bagay na bumabagabag sa akin. Na sana sa pagmulat ng mga mata ko ay kaya ko na umakto na parang wala lang nangyari. Dahil hindi na ako makapaghihintay na matapos ang lahat ng ito. At nang makalaya na ako dahil pagod na ako. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong may mabigat na dumantay sa tiyan ko. Hindi ko na nga alam kung anong oras ako nakatulog kagabi. Nagising pa ako ng maaga. Agad ako nagmulat ng mata at tiningnan kung ano ang pumatong sa tiyan ko pero natigilan ako nang makita ko ang braso ni Mr. Mondejo. Doon ko lang dinaramdaman na ang mainit niyang hininga na mahinang tumatama sa aking leeg. Bigla akong natuod. Hindi ko alam kung dapat ba akong gumalaw dahil baka magising siya at akalain na naman niyang ako ang unang yumakap sa kanya. Napabuga na lang ako ng hangin bago nagdesisyon na muling ipikit ang mga mata ko at hintay na lang siyang magising at nang malaman niyang siya talaga ang naunang yumayakap. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko nang masilahin niya akong palapit sa kanya. Damandam ako ng init ng kanyang katawan. Idinantay din niya ang binti niya sa paa ko kaya parang ikinulong na niya ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko at umakyat ang dugo sa magkabilang pisngi ko. Naging mabilis din ang aking paghinga kasabay ng panunumbalik sa aking isipan ng mga maiinit na tagpong naganap sa pagitan namin sa eroplano. May kung anong namuo sa lalamunan ko na naging dahilan para ilang beses akong mapalunok. Pilit kong hindi pinansin ang nararamdaman ko pero hindi ko magawa-gawa. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang naging reaksyon ng katawan ko sa kanya. Marahil ay naninibago pa rin talaga ako dahil siya ang kauna-unahang lalaki na gumawa sa akin ng mga ganitong bagay. Pilit kong kinakalma ang sarili ko. Ilang beses akong huminga ng malalim pero bawat segundong lumilipas ay naaakit akong humarap at tingnan ang pagmumukha niya. Gusto ko makita kung gaano kapayapa ang itsura niya kapag tulog siya. Muli ako napalunok at hindi na nga napigilan ang sarili kong tingnan siya. Mula sa liwanag na lumusod sa bintana ay nagawa kong makita ng klaro ang mukha ni Mr. Mondejo. Bagay na bagay sa kanya ang magulo niyang buhok, ang maayos at makapal niyang kilay, ang pagkatangos-tangos niyang ilong, ang prominente niyang panga at ang namumula-mula niyang labi na bahagya pang nakanguso. Natuon sa mga labi niyang atensyon ko at napakagat na lang ako sa labi ko. Marahan akong umiling at akmang tatalikod na sana nang bigla siyang magmulat ng mata at magtagpo ang tingin naming dalawa. Kitang-kita ko kung paano bumaba ang tingin niya sa sarili niyang braso, sabay tingin pabalik sa mukha ko. Doon, nananlaki ang mga mata niya, sabay tulak sa aking palayo. What do you think you're doing? Napatili ako nang mapalakas ang tulak niya sa akin at nahulog ako sa sahig una ang puwet. Sir! Inis kong bulalas bago ako mabilis na bumangon at kunot noo siyang tiningnan. Halos magtagpo na ang mga kilay ko sa inis na nararamdaman. Kailangan mo ba talaga akong itulak? Why are you hugging me? Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Excuse me? Kitang-kita niyo naman po kung sinong yumakap. Hindi ko na napigilan ang pag-ikot ng mga mata ko sa inis dahil sa sinabi niya. Kitang-kita niyo na kayo ang may gawa tapos ipapasa niyo pa sa akin? Kunot noong sambit ko bago marahas na bumuga ng hangin, sabay diretso sa banyo para maghilamos at nang makababa na ako at makapaghanap ng pwedeng gawin. O iha, ang aga mo naman yata. Bungad na tanong sa akin ni Lolo Henry nang maabutan ko siya sa sala at nanonood ng balita. Good morning po, Lo. Sambit ko sa kanya at pilit nang umiti para itago ang inis na nararamdaman ko. Nag-breakfast na po ba kayo? Gusto niyo po bang lutuan ko kayo? Alo ko sa kanya. Kita ko ang pagsilay ng sabik ng ngiti ng matanda bago ito bumaling sa akin. Really? Opo. Sige, make me breakfast, iha. Salihan mo na rin ang asawa mo. Hirit niya. Hindi niyo na po kailangan sabihin yan, Lo. Automatic na po yan. Hirit ko din at pilit nang umisi. Ganap na ganap pa rin ako kahit na naiinis pa rin ako kay Mr. Mondejo. Kung makatulak siya sa akin ay parang dirindiri talaga siya. Siya nga itong biglang nangyayakap. Iha, okay ka lang?
Tanong sa akin ni Lolo Henry habang inihahanda ko ang mesa sa may garden ng mansyon. Gusto niya kasi na mag-umagahan sa labas ng bahay at lumanghap ng sariwang hangin. Po, bakit niyo naman po naitanong? Sagot ko bago inilapag ang tela sa kahoy na mesa. Are you still upset about what happened? Tanong niya bago lumapit sa akin at tinulungan akong ayusin ang gusot ng tela. Don't worry, I book a vacation for you too. It's in a private island. Dagdag niya pa at ngumiti sa akin. Nginitaan ko din siya pabalik para kumbinsihin siyang ayos lang ako. Mukhang tama nga si Mr. Mondejo na matatalas pa rin ang mga mata ng lolo niya. Wala na po yun sa akin. Hindi lang po talaga ako nakatulog na maayos kagabi kaya ganito po ako ngayon. Paliwanag ko sa kanya. Oh my, did you too? Trying to do it again? Tanong niya sa akin habang bahagyang nanlalaki ang mga mata. Bigla ako namula sa sinabi niya at mabilis na umiling. Hindi po. Sagot ko't pilit na ngumiti. Hindi kasi talaga ako komportableng pag-usapan ng ganoong bagay lalo na't may nangyari na sa amin dalawa. Sa tuwing mababanggit kasi ang tungkol sa bagay na iyon ay naaalala ko ang katangahan ko. Kung paano ko isunuko ng basta-basta na lang ang pagkaberhen ko sa isang lalaking hindi ko mahal. Kendra, Iha, ako na magsasabi sa'yo. May apo doesn't have that much experience with women. Hindi ko nga alam kung kaya niya bang magpakita ng motibo sa'yo eh. Kaya, I am asking you to take the lead. Ikaw na mag-initiate at nang makabuo kayong dalawa. Anya bago inabot ang kamay ko at marahan iyong pinisila. Nakita ko ang pagsilay ng malungkot niyang ngiti. I know it's too much for me to ask pero hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako sa mundong ito. Anytime, I'll be gone. Kaya sana ipagbigyan mo makasariling kahilingan ko. Hindi ako makasagot sa kanya. Hindi ko rin kasi alam kung nakapag-isip na ba si Mr. Mondejo ng paraan para malusutan namin ang lolo niya. Kakausapin ko po si Ivan, Lo. Sagot ko na lang sa kanya bago ako nagpaalam na kukunin ko na ang niluto ko at tatawagin ang asawa ko. Pagkapasok ko ng bahay ay hindi ko na kinakailangan pantawagan si Mr. Mondejo dahil nakasalubong ko na siya pero hindi ko siya pinansin. Nagiwas ako ng tingin at tumiretso sa kusina. Nagpatulong na lang ako kina Nanay Feli at Becky na dalhin ang mga niluto ko. Pagkarating namin sa garden ay nadat na naming nag-uusap ang maglolo pero agad din silang tumigil nang makita nilang papalapit na kami. Let's eat. Sambit ko sa kanila at pilit na ngumiti. Agad naman tumayo si Mr. Mondejo at pinaghila ako ng upuan. You made this for us, hon? Tanong niya at matamis na ngumiti. Ang galing talagang umarte. Yes, hon. Sagot ko na lang sa kanya. Akala ko'y wala na siyang sasabihin pero mas lumapit siya sa akin. You didn't have to do it, but thanks. It made me really happy. Dagdag niya bago ako binigyan ng halik sa aking pisngi, dahilan para matigilan ako. Mabilis na nag-init ang pisngi ko at may kung anong kumiliti sa tiyan ko. You're welcome. Nasabi ko na lang bago ako umupo. Nahagi pa ng mga mata ko ang malaking ngisi ni Lolo Henry habang nakatingin sa aming dalawa. Kumain na tayo. Sambit ko at nagsandok na ng sinangag. Must be nice to be young, huh? Komento ni Lolo Henry bago sumubo ng pagkain. Oh, this is good. I didn't know na masarap ka pala magluto, Iha. Gusto niyo po bang paglutuan ko kayo always? Sambit ko. Hindi lang po ito ang alam kong lutuin. Are you sure? Yes po. Han, baka naman mapagod ka. Sabat naman ni Mr. Mondejo. Just leave that to the maids. Dagdag niya pa. Don't stop your wife from doing what she likes. Dapat nga suportahan mo pa eh. Why don't you help her cook sometimes? Tugon ni Lolo Henry. Can I help too? Lahat kami napatingin sa isang direksyon nang marinig namin ang boss ni Logan. Paglingon ko'y nakita ko siyang nakasuot lang ng simpleng itim na t-shirt na ipinare sa maong jeans at white sneakers. Ganoon lang ang suot niya pero hindi ko maidadenay ang lakas ng dating niya. Siya yung tipong mala-action star ang dating, lalo na't alam ko nang isa pala siyang secret agent. Logan, iho, come and join us. Alok ni Lolo Henry sa kanya. What brings you here? Ivan asked me to go with Kendra, sir. Magalang niyang sagot bago lumapit. I've been told that Kendra needs to buy some things for their vacation, so I'll be escorting her, as per Ivan's request. Dagdag niya. I'll go get an extra plate. Presenta ko bago mabilis na tumayo at nagtungo sa kusina. Pagbalik ko'y nag-uusap na silang tatlo pero si Lolo Henry lang talagang halos nagsasalita. Kahit hindi ko pa man lubusang nakikilala ang mga kaibigan ni Mr. Mondejo, ay masasabi kong ang pinakamalapit sa pamilya Mondejo ay si Logan. Hindi lang kasi siya kay Mr. Mondejo komportable kundi pati na rin kay Lolo Henry.
Kahit hindi na ako makarelate sa pinag-uusapan nila ay nag-enjoy ako sa pakikinig hanggang sa matapos kaming kumain. Let's go. Sambit ko kay Logan nang madatnan ko siya sa sala habang kausap si Lolo Henry. Nakasuot lang ako ng simpleng kulay navy blue na bestida at white flat shoes para komportable ako maglakad-lakad mamaya. Bala ko din kasing dumaan sa remittance center para magpadala ng pera kina mama. Sir, alis na po kami. Paalam niya kay Lolo Henry bago siya tumingin sa akin at ngumiti. Let's go. Lolo, alis na po kami. Paalam ko din. Nang tumango at ngumiti si Lolo ay yun na ang signal ko para umalis. Ako na ang naunang lumabas dahil tinawag pang muli ni Lolo si Logan. At habang naglalakad ako palabas ay pansin ko ang pares ng mga matang nakatitig sa akin sa likuran ko. Paglingon ko'y nakita ko si Logan na nakatingin sa akin kaya naman pinangunutan ko siya ng noo. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong ko sa pagkasara niya ng pinto. Nothing. I just can't stop myself from staring. Tugon niya at matamis na ngumiti. You look good in that dress. In any dress. Dagdag niya pa kaya mas lalong kumunot ang noo ko. You always do. Ano? Ngumiti siya sa akin at umiling. Nothing. Anya bago ako nilagpasan. Napatitig na lang ako sa likuran niya. Minsan lang ko magsalita itong si Logan pero hindi mo rin maintindihan ang sinasabi. Napailing na lang ako bago sumunod sa kanya at akala ko hindi na niya ako pagbubuksan pero nabigla ako nang gawin niya iyon. Kala ko wala sa inyong salitang gentleman. Sarkastikong sabi ko sa kanya bago ako tuluyang pumasok sa kotse. Iba ako sa kanila, Kendra. Mabilis niyang sagot habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. Lalo na pagdating sa'yo. Kung ano-anong sinasabi mo. Sabi ko na lang sabay iwas ng tingin dahil bigla akong naasiwa sa klase ng titig na ibinibigay niya sa akin. Kasalukuyan kong chinecheck ang mga gamit na dadalhin ko sa beach at habang ginagawa ko iyon ay hindi ko mapigilang maisip si Logan dahil sobrang naasiwa talaga ako sa kanya dahil iba siya kung makatingin sa akin at kung ano-ano ang sinasabi niya. Hindi naman ako tanga at manhid para hindi maintindihan ang ipinapahiwatig niya. Alam kong pinopormahan niya ako. Hindi ko lang alam kung seryoso ba siya o pinagtitripan niya lang ako pero kung ano man ang rason niya, wala na akong pakialam doon. Makakasira sa pagpapanggap namin ni Mr. Mondejo ang ginagawa niya at hindi ko yun pwedeng hayaang mangyari. Ang layo na ng inabot namin. Ang dami nang naisakripisyo para lang sa pagpapanggap na ito kaya hindi ko nahahayaan pang hindi ito magtagumpay. Gustong gusto ko na matapos ito at nang makalaya na ako. Pagkatapos kong i-check ang mga dala ko ay lumabas na ako, bitbit ang isang maliit na maleta. Doon ay nadatnan ko si Mr. Mondejo na kausap ang lolo niya. Nang makita ko na matanda ay agad niyang iminuwestra ang kamay niya at tinawag akong palapit sa kanila. Are you ready? Nakangiti niyang tanong sa akin. Yes po, lolo. Sagot ko sa kanya at ibinalik ang matamis niyang ngiti. Pagkatapos ay nilungan ko si Mr. Mondejo. Juan, let's go. You will be riding a private plane again. This time, sana'y wala nang mahimatay. Mapang-asar na sambit ni Lolo Henry sabay ngisi sa apo niya. Right, iho? Lolo! Kita ko ang pamumula ng pisngi ni Mr. Mondejo, maging nantangan niya. Can you please stop bringing that up? Maging ako'y hindi napigilan ang pag-init ng pisngi dahil naalala ko na naman ang nangyari sa amin dalawa. He's right, Lo. I think we should move on from it. Segunda ko dahil ayoko na ring maalala pa ang nangyaring iyon. Alright, pero sana sa pagbalik niyo ay makabuo na kayo ng apo ko sa tuhod. Hirit niya pa bago tumingin sa akin at kumindat. Right, Iha? Will you please stop pressuring us, Lo? Inis na sambit ni Mr. Mondejo bago niya inabot ang braso ko. Magbabakasyon kami para makapag-relax, hindi para ma-pressure na makabuo ng anak. Dagdag niya pa bago ako hinilang palayo. Agad akong lumingon para tingnan na matanda at matamis lang itong ngumiti sa akin at kumaway. Have a safe trip and enjoy the break. Ngumiti lang ako sa kanya at tumango bago hinayaan si Mr. Mondejo na hilahin akong palabas ng bahay kung saan naghihintay ang sasakyan na maghahatid sa amin sa airport. Sir, ilang beses nang binabanggit na lolo niyo sa akin na gusto na niya ng apo sa tuhod. Sambit ko kay Mr. Mondejo nang makasakay kaming dalawa sa kotse. May naisip na po ba kayong paraan para malusutan natin iyon? Hindi ko na po kasi alam kung ano sasabihin sa kanya. I'm still thinking, Kendra. I'm trying to find ways to make things seem real. Sagot niya sa akin bago niya nahilot ang sentido niya. But if it happens that he couldn't find a way, then we'll just have to wait for him to get tired of it. Or you can make a drama and tell him that you're not ready to bear a child. Pero hindi natin alam kung kailan na...
Agad kong tinakpan ang bibig ko nang mapagtanto ko ang sinasabi ko. I mean, hindi natin alam kung kailan siya babalik sa Europa. Napamura ko sa aking isipan dahil kamuntik na ako madulas at masabi sa kanya ang totoong estado ng kalusugan ng lolo niya. Then what do you want me to do? Impregnate you? Inis niyang sambit sabay tingin sa akin. Kita ko kung paano malaki ang mga mata niya na tila ba may napagtanto siya sa sinabi niya. Forget about what I said. Hindi na rin ako nagsalita pa dahil hindi ko rin naman alam kung anong sasabihin. Pero sa kasagsagan ng biyahe ay naalala ko si Logan. Hindi ko alam kung dapat ko ba sabihin kay Mr. Mondejo. Lalo na't hindi ko alam kung ano sasabihin niya sa akin dahil kaibigan niya ang lalaki. Pero sa huli nagdesisyon ako na sabihin na lang din sa kanya. Total wala na rin naman akong pakaalam kung ano ang tingin niya sa akin. Ang gusto ko na lang ay matapos ang pagpapanggap na ito. Sir, panimula ko para kunin ang atensyon niya. Nang tumingin siya sa akin ay nagpatuloy ako. May gusto lang po sana ako sabihin tungkol sa kaibigan niyong si Logan. Kumunot ang noon niya. Ano? Huminga ako ng malalim para bumuelo. I think he's hitting on me. Pagtatapat ko sa kanya. Hindi ko lang alam kung anong pakay niya pero yun po ang tingin ko. Mas lalong kumunot ang noon niya. Are you sure? Yes, sir. Ano naman po ang rason ko para magsinungaling? Sinasabi ko po ito sa inyo dahil baka masira po ang plano niyo. Kapag nalaman ng lolo niyo na pinopormahan po ako ng kaibigan niyo, do you think hindi siya magtataka? Okay, I'll ask him that. Sagot na lang niya sa akin bago siya sumandal sa upuan sabay pikit ng mga mata niya. I couldn't stop thinking about what Kendra told me. Kahit na hindi ko pa naitatanong kay Logan, ang tungkol dito ay kumbinsido na akong iyon nga nangyayari. Hindi ko tuloy mapigilang mainis sa kanya dahil sinisira niya ang plano ko. One wrong move and everything I work hard for will all go down the drain. Nilingon ko si Kendra na nakatulog na sa upuan niya. Nasa loob na kami ng private plane na maghahatid sa amin sa destination namin. At habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko mapigilang maisip ang nangyari sa amin. It was really embarrassing. Siguro yun din ang dahilan kung bakit paulit-ulit ko yung naiisip. Kung bakit sa tuwing nakikita ko siya, inaalala ko ang tagpong iyon. But one thing that keeps on bugging me is why the hell I feel a little hot whenever I remember that day. Napailing na lang ako bago itinuon ang atensyon ko sa labas ng bintana para pag-isipan kung paano namin lulusutan si Lolo. Hindi na rin kasi lingid sa kaalaman ko na gustong-gusto na niyang magkaapo sa tuhod. And he even talked to me last time and told me na mapapanatag lang siya kapag nakita na niyang may anak ako. And I am not dumb to not understand what he's trying to imply, that he might only give me my inheritance if he confirms that Kendra is pregnant. Things has become really complicated. That cunning old man is really making sure that I settle down before he gives me his wealth. Nakagat ko na lang ang labi ko at napamura sa isipan ko. Pumikit na lang ako para umidlip. I am running out of ways on how to trick that old man and I also need to get that wealth as soon as possible because the more days we spend pretending, the more it will get obvious. And I just can't risk that. I can't just wait for that moment to come dahil sigurado akong tuluyan ako mawawala ng karapatan sa mana ko. And one more thing, I don't think I can spend any more days with Kendra. I don't know, I just don't feel comfortable whenever she's near, especially after what happened between us. My heart sometimes beat fast and my body would feel hot as hell, particularly when we're sleeping right next to each other. And I think it's not a good sign, so it needs to stop. Just dangerous to me. Extremely dangerous. Kasalukuyan kaming nakasakay ni Mr. Mondejo sa backseat ng isang kotse na siyang maghahatid sa amin sa pier kung saan naghihintay ang yate na magdadala sa amin sa pribadong isla na ina-reserve ni Lolo Henry para sa amin. Hindi pa ako nakakasakay ng yate kaya ganoon na lang ako kasabik na makita ang loob nito. Hindi ko kailanman iniisip na magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon na maranasan ang buhay ng mga mayayaman kahit na saglit lang. Gagamitin ko talagang motibasyon ang mga karanasang ito para magsumikap sa buhay at nang maiparanas ko rin sa pamilya ko ang nararanasan kong karangyaan. You can do whatever you want when we get there to the island. Biglang sambit ni Mr. Mondejo kaya napatingin ako sa kanya. Dahil sa liwanag ng araw na tumatama sa mukha niya tila nagliliwanag ang kanyang asul na mga mata. Sintingkad ito ng karagatan na kumikinang sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. Are you listening? Sambit niya kaya napakurap-kurap ako at mabilis na nag-iwas ng tingin. Yes po.
Sagot ko bago pa simpleng hinawakan ng isang pisngi ko para damhin kung uminit ba ito. Ramdam ko kasi ang pag-akyat ng dugo sa mukha ko dahil sa hiya. Hindi naman siguro po tayo papaobserbahan ng lolo niyo, di ba? Dad, I don't know. Naisip ko na rin iyan. Anya bago bumuga ng hangin. Hindi ko alam kung nakuha na ba natin ang tiwala ni Lolo o nagdududa pa rin siya sa relasyon natin. Dagdag niya bago tumingin ng diretso sa mga mata ko. I guess we should still act as husband and wife, just in case someone observes us. Okay po. Pagsang-ayon ko. But we don't have to stick with each other every single time. You're still free to roam around. We'll just act when necessary. Anya bago kinuha ang cellphone niya at may tinawagan. Ibinaling ko na lang sa labas ang tingin ko dahil wala naman akong posisyon para pakinggan ang kung anumang pag-uusapan nila. They're already waiting for us. Sambit niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya nang nakakunot ang noo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. What do you mean po? My friends. Mabilis niyang sagot. They're already at the dock, waiting for us to arrive. You mean sina Mike, Logan at Noah po? Pagkaklaro ko, at nang tumango siya, sa akin ay may pahabol pa akong tanong. Inimbitan niyo po ba sila? Yes, I told them about the trip and they insisted to go with us, so I just invited them. It's not like we're really going on a vacation as husband and wife. Anya bago tumingin sa labas. It's also perfect time to devise a plan on how we going to treat Lolo about your pregnancy. Dagdag pa niya. Okay po. Sad ko na lang dahil wala din naman ako masabi. At isa pa kahit pa may gusto ako sabihin ay wala pa rin akong karapatang magsalita. Lalo na't binabayaran lang niya ako. That I am just another paid actor for his plan. Paghihintay lang ako na sasabihin niya kung ano ang gagawin ko. Pagkarating namin sa pier ay nandoon na nga ang mga kaibigan ni Mr. Mondejo. Unang sumalubong sa amin ay ang naka-sunglasses na si Mike na nakasuot ng green floral polo na pinailaliman ng puting sando at ipinare sa khaki shorts and brown beach sandal. May hila-hila siyang maliit na itim na maleta. Hey there, lovebirds! Nakangising bati niya. Cut it off, Mike. Matigas na saway ni Mr. Mondejo bago niya ito nilagpasan. Okay ba kayo ng husband mo? Mapangasar niyang baling sa akin kaya sinamaan ko lang siya ng tingin. Akala niya siguro ay close na kami. Wala ka rin sa mood? Okay nga. Dagdag niya pa bago tumalikod sa akin at hinabol si Mr. Mondejo na dire-diretsyong naglakad papunta sa yate na gagamitin namin. Let me help you. Napatingin ako sa tabi ko nang marinig ko ang boss ni Logan. Nakasuot lamang siya ng puting sando na tila niyayakap ang malaking katawan niya at ipinaras niya ito sa itim na beach shorts. Kitang-kita ko ang kanyang maskuladong mga braso at litaw na litaw ang kanyang morenong balat. Huwag na, Logan. Kaya ko na. Sagot ko sa kanya at pilit na ngumiti dahil naasiwa pa rin ako sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin noong nakaraan. I insist. Mukhang mabigat ang bag mo. Anya at matamis na ngumiti sa akin dahilan para lumitaw ang dimple sa kaliwang pisnga niya. Akin na. Wala na akong nagawa nang kunin niya sa akin ang bag ko. Napatingin na lang ako sa kanya habang naglalakad siya papunta sa yate. Why are you still standing there? Wala ka bang balak na sumabay sa amin? Nalingon ko si Noah na walang emosyong nakatingin sa akin. Modalong-modalo ang dating niya. Nakasuot siya ng sombrero at black sunglasses na bumagay sa damit niyang white bohemian, polo at loose white pants na pinaresan niya ng itim na sandals. Parang nagliliwanag siya sa suot niya dahil na rin sa angking kaputian. Sorry. Nasabi ko na lang bago nagsimulang maglakad. How's Ivan so far? Tanong niya sa akin nang makasabay siya. Hindi ka naman niya siguro sinasaktan physically, no? Agad akong umiling. No, masakit lang siyang magsalita minsan pero kaya ko pa naman. Sagot ko sa kanya at pilit na ngumiti. I see. Anya. Ang hirap niyang basahin dahil walang kaemo-emosyon ng boss niya kaya hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip niya. By the way, I haven't properly apologized for what we did, so I'm sorry. Dagdag niya. At ewan ko ba, kahit plain lang naman ang pagkakasabi niya ay ramdam kong sincere siya sa akin kaya naman tinanguan ko na lang siya dahil wala din naman mangyayari kung patuloy ako may inis sa kanila. Here, hold my hand. Sambit niya nang hakbang na sana ako sa maliit na tulay papunta sa mismong yate. Baka mahulog ka. Dagdag niya. Napatingin ako sa kanya at hindi ko mapigilan ang pag-iinit na magkabilang pisngi ko dahil hindi pa rin ako makapaniwala na nasa harap ako ng isang sikat na international model at nakakausap ko pa. Thanks. Sambit ko kasabay ng pag-abot ko ng kamay niya. Nalaki pa ang mga mata ko nang maramdaman ko kung gaano ito kalambot.
Let me help you. Napatingin ako sa unahan ko nang marinig ko ang boss ni Logan. Nakaabang na ang palad niya na abutin ko. Dahil hindi stable ang tulay, inabot ko na lang ang kamay niya kaysa mahulog ako. Salungat sa kamay ni Noah. Magaspang at matigas ang kamay ni Logan at expected na iyon sa kanya dahil sa linya ng trabaho niya. Siguro'y dala na rin iyon ng mga training na pinagdaanan niya. Everyone's here! Let's go! Umalingaw-ngaw ang sabik na sigaw ni Mike sa buong yate. Nasa unahan siya at prenteng nakaupo sa isang Cleopatra chair.